Ulit. Sunod po natin pag-aaralan. Ito. Korinto 2. Labo, no? 2 Korinto 14:17. Versikulo 17 yung sinulat ko. Dito na natin basahin. Hindi katulad ng marami na kinakalakalang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos sa kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo ay buong katapatan kaming nangangaral. So, ang talata na to, 2 Korinto 14 hanggang 2 Korinto, talatang 2, versikulo 14 hanggang 17. Nagtagumpay dahil kay Kristo. So, unahin natin yung pinag-aaralan. Hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Paano ba kinakalakal ang salita ng Diyos? So, pinaliwanag ko na sa inyo yan. Ulitin natin. Ang pagkalakal ng salita ng Diyos, ganito. Halimbawa, babasahin ko to. Isang versikulo. Mga kapatid, nang kayo'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo na hindi hindi hiwaga ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng kahusayan sa pananalita o ng malawak na karunungan. So, halimbawa, binasa ko to. Yung galing sa Korinto 1, tapos dilipat ako dito. Binasa ko, tapos sinama ko yung versikulo na galing naman sa Galatia. Tapos yun ang itinuro ko, yun pangangalakal yun, palipat-lipat pero hindi natatapos yung aklat o yung isang talata, lipat ng versikulo. Yun ibig sabihin nun, pagbahabahagi din yun. Pansinin nyo sila, pansinin nyo yung mga tagapagturo. Halimbawa, galing sa Hari 2 Hari 4:8. Babasahin nyo isang verse dito, tapos biglang lilipat dito, tapos pinagdudugtong-dugtong yung kinakalakal ang salita ng Diyos. Dapat ganito. Kung 2 Korinto 14 hanggang 17, isang aklat. Halimbawa yan, may pamagat yan. Tatapusin mo yung hanggang dito. Isang aklat. Babasahin yung lahat yan nang hindi putol-putol. Saka nyo pag-aaralan dyan yung isang versikulo na gusto nyo pag-aralan. Hindi yung isang versikulo lang pag-aaralan nyo, tapos lilipat naman kayo dito sa 3. Dapat dito lang kayo magtatapik. Kasi pagka hindi nyo tinapos yung isang aklat, nagmumukhang kinakalakal ang salita ng Diyos. Iniiwanan nyo yung ibang bahagi na hindi naririnig ng tao. Kahit pa napakahaba ng isang, halimbawa, ito, napakahaba na ito. Yung aklat na to. Ito, ang pamagat nito, ang muling pagkabuhay ng mga patay. O, tingnan nyo kung gaano kahaba yan, no? Kailangan nyo pa rin yan basahin saka kayo dyan kukuha ng pag-aaralan. So ako, halimbawa, binasa ko na yung 17. Babasahin natin ngayon yung isang buong aklat na yan. Nagtagumpay dahil kay Kristo. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako
mabangong halimuyak ng pagkilala sa Kanya, para kaming mabangong samyo ng insenso, inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalaganap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Nalalanghap naman sa mga napapahamak, ito'y alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? So, ito yung binasa ko kanina. Hindi kami katulad ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos sa Kanyang harapan at sa aming pakikipag-isa kay Kristo, ay buong katapatan kaming nangangaral.